Ay mga boss, magandang gabi at gagawa tayo ng kakaibang vlog. So dito, i-unveil natin or hindi naman siya unboxing kasi walang box. Kumbaga, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga pinamili ko nung pumunta ako ng Raon kanina. So tara mga boss. Nga pala yung pinamili ko ay worth of pininta ko eh. Dito yung mga resibo. Dito lahat ng mga resibo na pinabili ko. Nakalista. Worth of 20k ata to. Yung ano, nadali na yung savings natin. So ito yung mga pinamili natin. Dito muna sa plastic na to. Yan. Yan. Bumili tayo ng alligator clip. Ito ay binibenta ko din ng 4 pares. Yan. 2 pack lang. Ano yung mga buyer ko nito? Kadalasan ang bumibili sa akin ito yung mga mekaniko sa mga motor shop or sa mga yan, paggawa ng motor or yung mga gumagamit ng battery clip, nagsosolar yan. Kaya nag-i-stock tayo nito. Yan. Tapos sa tindahan rin na to, bumili ako ng D100. Alam niyo naman yung D100, di ba? Yan. Boss ka na D100. Ito yung laman niya. Yan. So, i-unveil natin yung mga pinamili natin. Lagay natin dito. So, 2 piraso. Sana. Tapos, uy, tuwad. Electrical varnish. Ayan. Ito ay tingi-tingi ito kasi parang nasa lahat ata. Teka lang, ang ingay ng mga tao dito sa likod ko. Ayan o, mas malakas pa ata boses kaysa sa akin. Electrical varnish, lagay natin dito. Yan yung mga pinamili ko. Tapos 1/4 kilo na number 18. O saan ko to ginagamit? Yung gauge na number 18 na ginagamit natin pag nag-upgrade tayo ng Concert 5 Auto. Ito yun. Lagay natin dito. Yan. Ano pa? Tapos, may nakasale. May nakasale na extension cord. Binili ko 4 na piraso. 1, 2, 3, 4. 4 na piraso. So, nakasale to. Ngayon, ibibenta ko din dito per piraso, per piece ko rin ito ibibenta. Lagay natin dyan. Ngayon, tapos na sa plastic na isa. Yan, marami na ako plastic na maiipon ngayon. Sabi natin dyan. Problema lang dito sa kasi gawa na yung takip niya ay nagkakatas. Wala siyang saradura. Bala ko sigurong isalin yan sa salinan. Ngayon, puno kasi yung may bag, tapos may karton. May mga nabili pa tayo sa sa bag naman. Nabili natin sa Dico. Yan. Nabili ko sa Dico, panggamit lang to paste. Yan. Tapos, yung RCA input jack para sa mga concert amplifier. May nakita ko na kamukha, kinuha ko na lahat. Ayan. Ano pa yung Ganon din, RCE din to. At saka banana plug. So yung 2 klase yung banana plug na nabili ko. Tatabi ko lang kasi mabenta rin to sa amin. Binibenta ko rin to per pares. Pares binibenta yan. Okay? Lagay natin dito. Tapos bumili ako ng soldering paste. Bali 12 pieces. May mga bumibili kasi dito ng soldering lead, tapos minsan bumibili ng paste. Ngayon, i-retail ko din to per piece din. So bumili ako isang box, 12 piraso. Andito pa yung resibo niya. Tabi natin dyan. Okay, lagay na natin pala ito dito. Tanggalin natin sa plastic. Yan yung mga napamili ko. Lagay lang natin dito. Ano pang laman ng bag? May resibo pa ba to? 2 resibo pala nyo.
Tapos dun sa pinaka una kong binibilhan sa Real Faith. Yan, tignan natin. Bumili naman ako ng 4 na piraso na SG20. 4 na piraso na tweeter. Yan. Ay, nakalimutan ko itisting doon. Yan, SG30. 4 na piraso siya. Ito naman kasi medyo mabenta dito kasi maraming paggagamitan ito. Yan. 4 na piraso. Tapos 75 pesos na potentiometer. Ano ba tong potentiometer na to? Ito yung ginagamit natin sa amplifier sa 502, sa Sakura, yan, ito. So 75 pesos siya. Andito, tatabi natin yan. May binili pa ba akong iba? Tanggalin natin yung plastic dito. Meron pa sa Rox. Sa Rox Electronics naman. Ayan. So hindi lang isang tindahan yung binibilhan ko mga boss. Lead Ishikawa. Bali naka-discount ako ng 20 pesos per per roll, kaya bumili ako ng 4 na piraso. Tamang-tama kasi yung lead ko paubos na. So bumili ako ng 4 na piraso. Malamang sa malamang diyan yung dalawa i-retail ko. Ibibenta ko ng patingi-tingi per meter. Tapos yung iba, yung dalawa panggamit. Tapos bumili tayo ng ceramic capacitor na Taiwan. Pag Taiwan po, makapal yung paa at saka tanso, hindi lata. Doon lang ako bumibili kasi yun ang mga ginagamit ko sa amplifier na Hanggat maaari may magagamit tayo na Taiwan para mas matibay. Yan, lagay natin dito. Ano ba? Wala na. Wala nang laman ng bag. Yung mga lang to, hindi ko naman nagamit. Ibalik ko na lang to sa sa dati niyang lagayan. Ngayon, meron pa. Hindi pa tayo tapos. Yan. Ito, marami-rami to. Sa isang tindahan lang to. Yan, itabi ko. Yan, tabi ko. Ipatong na lang natin dito. Yung potentiometer. Matagal bago kalasin, okay? So, ano mga binili natin? Bumili tayo ng speak on kasi may mga naghahanap ng speak on dito. Try natin. Ayan. Speak on at saka siyempre yung pinaka female niya. Yan, medyo ito yung mga magagandang quality na speak on. Kung hindi man top of the line talaga, hindi naman siya 100 piraso na 3 pins potentiometer. Yan. Ano pa mga pinamili ko dito? Marami-rami to. IC para sa input selector, switch, diode, banana plug uli. Mabenta kasi dito yung banana plug eh. Lagay natin dyan. Rocker switch. Ginagamit to sa mga motor, sa mga amplifier, sa mga speaker. Yan. Mabenta rin dito. Switch para sa ispas at saka loudness. Yung maiksi ang paa. Tapos RCA pa rin. Rocker switch naman ito sa mga madalas ako nito sa mga nebulizer. Yan. Yan, lagay na natin dyan. Gabundok na yung capacitor para sa amplifier at saka sa mga 2.1 speaker. Transistor para sa amplifier 1813 at saka 2383.
Yan. Lagay natin dito. Yan, capacitor uli. Shrinkable tube. Sa mga pandugtong-dugtong, iinitin mo na lang, hindi mo na kailangan ng electrical tape. Kaya minsan, wala na kung gaano ginagamit na electrical tape. Yan. From 2mm to 6mm ang binili ko. Yan. Dalawang voice coil, load pero pa kasi akong stock kaya dalawa lang muna ang kinuha ko. Microphone, dalawa. Meron pa akong stock dito na microphone. Dinagdagan ko lang kasi may upcoming customer ako magpapa-update ng ng microphone. Gusto nilang upgraded na microphone. Yan. Okay? Lagay natin dyan. At panglinis sa amplifier, sa speaker, sapatos, pwede rin. Wipe out or MC ang ginamit ko ngayon. Yan, head shrinkable tube pa rin. Yan, for terminal pa rin na RCA input. Yan, lagay natin dyan. Selector switch para sa concert Sakura. Yan, nag-stock tayo na marami. Volume ng Kevlar GX series. Stock tayo ng mga ilang piraso din. Ano pa? Capacitor para sa amplifier. 10 microfarad, 50 volts, gamit na gamit to lalo na sa 502. Tapos dito microphone terminal, microphone input jack, yan. So sa 502 gamit na gamit din yan. Lagay natin dito. Wala na. Meron pa mga boss. Siyempre, hindi tayo pwede mag-upgrade ng microphone nang wala tayong microphone wire. Meron tayong isang rolyo na quantum na wire. Yan, baliktad lang kasi nakaharap yung camera. Kaya yung spilling baliktad. Okay? So isang rolyo lang muna binili ko. Usually, kapag talagang nakaluwag-luwag tayo or may budget, dalawa or tatlo or dalawa. Dalawang klase kasing quantum ang ginagamit ko. Itong quantum na Flexi series, tapos yung isang mas mahal na classic series. Pero mas madalas mabili talaga dito itong Flexi kasi bukod sa matibay na pasok sa budget ng customer. Kaya gustong gusto nila to. Kaya ito yung mga madalas i-order sa akin. Kaya kung mapapanood to nang gusto mag-order ng microphone sa akin, magpa-upgrade, PM na kayo, kompleto na yung materialis natin. Pwede na tayo mag-upgrade ulit ng microphone. PM lang kayo, payment first po tayo bago ipa-ship. Or kung malapit lang kayo sa lugar ko, punta kayo sa shop, chat nyo ako kung anong oras para ma-accommodate ko kayo. Meron pang isa. Balik mo yan dun, anak. Box. Ito naman ay speaker. Ilagay mo lang dyan. Yan. Yan. Ako nang bahala dyan. Sige, ilagay mo lang dyan. Sige, dito na ako nang bahala. At saka doon ka na. Ito naman ay ginagamit sa speaker. Cone, spider, walang voice coil. Mga ano lang, mga cone. Nag-stock lang ako ng maraming cone. Tingnan natin. Baba natin yung camera. Yan. So, binalot talaga na. Shoutout sa mga tauhan ng shoutout sa mga tauhan dyan ng Audiomax. Shoutout sa inyo. Ginawa nyo ng paraan talaga yung request ko na makarton. Bawi na lang ako sa inyo sa susunod. Mga boss, mga ma'am.
Yan. Ay! Ayupi. So ginawa lang, bumili tayo ng epoxy. Yung damper na gagamitin ko sa speaker. Saka kun. Iba-ibang klase ng kun. Merong woofer, instrumental, rubberized. Merong from 10 inches to 12 inches kompleto. Yan yung mga pinamili natin dito. So takpan ko na muna to para hindi gaanong makalat, kasi hindi pa naman natin to gagamitin. Yan. So abang-abangan nyo lang sa mga vlog ko. Hahanapan ko to ng tamang lagayan para hindi nakakalat yung kun, at saka para hindi rin madamage. So muli mga boss, yan yung mga pinimili ko sa Raon na umabot ng 20k. Actually yung budget ko dapat mga 10k lang, kaya lang yung bumili pa ako ng microphone wire. Alam niyo yung microphone wire napakamahal mga boss. Microphone wire pa lang, tapos yan kumpleto na rin. Ay, hindi pa to kumpleto. Kung lahat ng kulang ko na pyesa dito sa shop kumpletuhin ko, baka kalingkingan pa ng 20k na yan. Nga po, sa mga nagtatanong, gano'n na po kataas yung bilihan ng halaga ng pyesa kung kukumpara mo dati. Dati kasi kung may mga 20k ka, marami-rami na talaga yung baka yung isang buong PD ka pwede na. Nagbago na rin kasi yung mga pricing dito lang sa Ishikawa. Nagsimula akong bumili nito, nasa 220 pa lang yung halaga 220. Tapos nag 270, nag 350, nag 390. Ngayon magkano ng isang ito? Kulang-kulang 500 na. Depende kung saan ka bumibili. Ang halaga nito minsan nagre-range siya ng 480 hanggang 550. Depende kung saan mo binibili. Ito naman ang price dun sa pinagbilang ko sa sa dating Rox Electronics. 480 ay yung 480 yung price nila. Pero sabi sa akin ay bigay ko ng 460, kaya bumili ako ng 4. Yun. Yung natin, electrical varnish, mga boss na ginagamit. Ang price nito ay 120 yung ganito. Isang bote, 120 pesos. So marami-raming amplifier na rin na mabibindisyonan nitong na to. Electrical varnish natin, yung mga corroded, yung mga kahit papano, hindi man niya masuppress lahat ng corrosion, kahit papano mabawasan. Hindi man niya totally mapigilan yung pagkalawang ng mga pyesa sa amplifier, kahit papano malilis niya yung pagkakalawang pag nakut mo siya ng Trusted ko na yan kasi may inuwi ako sa probinsya na tapos kiniko, may varnish. Yung mga talagang na-coat niya or napaliguan talaga ng electrical varnish, hindi talaga kinalawang. Yung mga hindi gaanong natamaan ng electrical varnish, yun ang kinalawang. Yun yung So mga boss, kung start up ka ngayon ng business, lalo na kung mag-electronics ka, medyo mas mahirap ngayon. Pera lang kung meron kang puhunan. Siguro kung meron kang mga 100k pataas, pwede. Or pwede rin pwede mo rin gawin yung ginawa ko dati Nagsimula ako mga boss, nag-open ako ng shop, wala akong paninda. Zero yan. Ang nag-open ako ng shop, tools lang, tapos ang pinakaunang paninda ko ay lead. Bumili ako ng 2 pirasong lead. Tapos, pakabili ko yung isa panggamit, yung isa ni retail ko. Yun, tapos, sumunod na dyan ay bumili ako ng antenna, remote, halimbawa, IC. Kasi nagsimula ka nga sa walang-wala kumbaga as in wala talagang puhunan.
Pag may bibilhin akong pyesa noon, halimbawa, bibili ako ng regulator ng TV. Imbis na isa lang, bibili ako ng dalawa or tatlo para may reserve ako. Ganun na ganun lagi ang ginagawa ko. Pag may bibilhin akong capacitor, imbis na dalawa lang yung bibilhin ko o dalawa lang talagang kailangan dun sa i-repair, nagpapasobra ko hanggang sa dumami ng dumami. Ganun po yung ano. Hindi po ako nag-start ng shop na automatic boom, marami ng paninda. Hindi. Nagsimula talaga ako as in sa walang wala. As in zero hanggang sa napalago ko, hanggang sa binaha, hanggang sa napalago uli, hanggang sa binaha uli. Hanggang sa hindi na ako naka-recover. Ganun ang nangyari. Kasi kung hindi lang talaga binaha dito, kahit pa paano siguro naman hindi gaanong ganun kalaki ang lugi ko. Isa yan sa pinaka siguro nakakapanglumo kapag nagnegosyo ka. Lalo na yung mga time na may binaha ako na kakapamili ko lang ng pyesa. Hindi ko lang kung 2020 o itong 2020 po ng bumaha. Kakabili ko lang ng mga potentiometer, hindi ko pa nga nabawasan Ibinaha, hindi ko na, niakyat ko naman, nalagyan ko ng balot. Kaya lang yung balot, yung plastic na ginamit ko pang balot, natumba, may matulis na bagay doon, tumusok, pinasok pa rin ang tubig, wala, damage. Yung mga hindi lang nadadamage sa baha, alam mo, ito lid, pag nabaha to, okay lang Yung mga, yun, nahulog. Pero itong mga ganitong potentiometer, mga switch, bushing, pag binaha yan, wala na. Itong kun, pag hindi ka anong na-damage, patuyuin mo lang, pwede pa Yun lang mga boss, at kung saan nang aabot ang 20k mo dito. Dito sa mga paninda ko.